Ito yung isa sa pinakatanong ng maraming mga Pilipino sa panahon natin ngayon. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Sa mga kaguluhan na nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa mga bali-balita ng korupsyon, at sa sobrang kahirapan po sa bansa natin, kitang-kita naman po natin yan, maraming mga tao ngayon, lalo na ngayong mga kabataan, nawawala na po sila ng pag-asa. Kasi nga sinasabi nila, wala ng pag-asa yung bansa natin. Magiging ganito na lang tayo forever. Yung iba nga po mga kapatid, sinasabi nila ayaw na nilang manirahan sa bansang Pilipinas. Gusto na po nilang lumipat ng bansa sa sobrang hirap at sobrang gulo ng ating bansa. Yun po yung nakakalungkot na reality sa panahon po natin ngayon dito sa Pilipinas. So dahil po sa mga nangyayaring ganyan sa ating bansa, iniisip tuloy ng mga tao na iniwan na ba tayo ng Diyos? Pinabayaan na ba tayo ng Diyos? Meron pa bang future yung Pilipinas? Meron pa bang maganda mangyayari sa bansa natin? Hindi po natin maiiwasan na matanong yung ganyang klaseng tanong na kung may pag-asa pa ba yung Pilipinas. Dahil nga sa mga nakikita po natin na mga hindi magagandang nangyayari sa ating bansa. Pero mga kapatid, hayaan nyo po na sagutin po natin yung tanong na yan sa pamamagitan po ng Biblia. Hindi po sa pamamagitan ng iba't ibang pag-aaral o kaya man po opinyon ng iba't ibang mga tao. Ngayon mga kapatid, kung titingnan po natin yung biblical perspective, marami pong mga pagkakataon sa Biblia na yung isang bayan, maaring sila ay nagkasala o kaya man po may mga pagkakataon hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan po natin, halos wala ng pag-asa. Pero mga kapatid, hindi po natapos doon. Simula po nung sila ay tumalikod sa kanilang kasalanan at sila po ay sumunod sa ating Diyos, nagkaroon po ng pag-asa. Nakita po natin na merong pagbabago na nangyari. At ganyan po yung pwedeng mangyari sa ating bansang Pilipinas. Kaya masasabi po natin mga kapatid na meron pang pag-asa yung bansa natin. Sa totoo lang, napakalaki po ng problema ng bansa po natin. Pero kung titignan po natin, hindi po yun yung pinakaugat kung bakit nagiging ganito yung bansa natin. Actually, malaki po yung factor ng spiritualidad ng bawat tao at lalo na po ng mga leader. Kung titingnan naman po natin mga kapatid, Christian nation naman ang Pilipinas. Maraming mga Kristiyano. Pero mga kapatid, ang problema po kasi dito, nanatili po yung mga tao sa relihiyon. Sinasabi po nila nagsisimba sila, sinasabi nila Kristiyano sila, kilala nila yung ating Panginoong Sokristo. Pero hanggang dun lang po, wala po silang relasyon sa Panginoon. At yun po yung pinakakailangan ng mga tao, lalo na po ng mga leader ngayon sa ating bansa. Magkaroon po sila ng relasyon sa ating Panginoon. At dun po yun magsisimula mga kapatid. Maaring mahalaga po yung mga programa o yung mga plataforma ng bawat leader sa ating bansa. Pero mga kapatid, hindi po matatapos doon. Magsisimula po yung tunay na pagbabago at yung pag-asa para sa atin sa pamamagitan lang din po ng mga tao. Kung babaguhin po ng mga tao yung perspective nila, mag-shift sila ng paradigm po nila, magkakaroon po talaga ng pagbabago. Kung mananatili po tayo sa ganitong kaisipan, forever na lang tayong ganito, wala nang pag-asa yung Pilipinas, hanggang dito na lang tayo, yun po talaga yung mangyayari. Kung lahat ng mga Pilipino, ganyan po yung kaisipan, hindi po talaga tayo uusad, hindi po talaga tayo uunlad. Pero kung lahat po tayo magsisimula sa atin, magbabago tayo ng kaisipan, at yung kaisipan po natin pang langit, sigurado po na malaki yung mababago. So, mahalaga po mga kapatid dito yung pagbabago ng pananaw natin. Kung mababago po yan mga kapatid, malaki rin po yung mababago sa ating bansa. Hindi po yan magsisimula sa Pangulo o kaya man po sa mga leader. Bagamat meron po silang impluensya o may magagawa po sila sa bansa na ito. Pero mga kapatid, ang tunay na pagbabago at yung pag-asa, magmumula po yan sa ating lahat. At malaki po yung factor na dapat magkaroon po tayo ng takot sa ating Diyos. Ang sabi nga po sa Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ibig sabihin mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, sunod-sunod na po yan. Magkakaroon po talaga ng pagbabago at magkakaroon po ng kapayapaan at kaayusan sa bansa natin kung lahat po tayo ay magkakaroon ng takot sa Diyos. Ang maganda po sa Pilipinas, tayo po ay Christian nation. Alam po natin yung Biblia. Kilala po natin yung ating Panginoong Sokristo. Kailangan lang po talaga mga kapatid, magising po tayo sa katotohanan. Kasi mga kapatid, tandaan nyo po, kung mahal natin yung bansa natin, mahal din po ng Diyos yung bansa natin. So nasa atin po yung susi sa pagbabago. Nasa atin po yung susi para magkaroon ng pag-asa yung bansa natin. Lalo na nga po sa mga susunod na henerasyon. Ito nga po ang sinasabi sa Psalm chapter 33 verse 12. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Sa totoo lang po mga kapatid, yung bansa naman natin, kilala naman natin yung ating Diyos. Mahal po natin yung ating Diyos. Sinasabi nga po, tayo ay makabayan at higit sa lahat, tayo po ay makadiyos. So doon pa lang makikita na po natin yung pag-asa.
Kasi nga po malinaw sinabi ng Biblia, mapalad ang mga bansa na kinikilala po na si Yahweh ang Diyos. At yun po ang ginagawa natin sa totoo lang mga kapatid. Kaya masasabi natin mapalad po tayo. Diyan pa lang makikita po natin may sinasabi po yung Diyos o yung Biblia sa atin na may pag-asa pa yung Pilipinas. Yun nga po mga kapatid, ang kailangan lang po talaga tayo mga Pilipino magkaroon ng pagbabago sa ating mga isipan. At dapat wag po tayong umasa sa mga leader lamang po natin. Umasa po tayo na yung pagbabago at yung pag-asa magmumula po yan sa ating mga tao na kumikilala sa ating Diyos. Kung titignan po natin, mahirap na po talagang asahan ngayon yung mga politika, yung mga leaders po natin. Lalo na nga po mga kapatid, kung hindi magaganda yung ginagawa nila, kung punong-puno ng korupsyon. Pero naniniwala pa rin naman tayo na merong pagbabago na pwedeng gawin yung Diyos sa kanila. Kaya ang role po natin bilang mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon na parang wala ng pag-asa sa Pilipinas, ipanalangin po natin yung mga leader natin. Tandaan niyo po, hindi natin mababago yung mga leader, yung mga nasa taas, lalo na po yung presidente. Ang tanging makakapagbago lamang po sa kanila ay walang iba, kundi yung ating Diyos na makapangyarihan. Wala pong masama mga kapatid na tayo po ay makialam o kaya man po magsalita patungkol po sa politika. Pero mga kapatid, hindi po matatapos doon. Kung puro salita lang po tayo, puro reklamo pagdating po sa politika o kaya man po kung ano po yung nangyayari sa ating bansa, malit lamang po yung magiging parte niyan para magkaroon ng pagbabago. Pagamat may magagawa po yan, pero alam po natin na merong tunay na magagawa, ibukas po natin yung ating mga bibig at sabihin natin sa Diyos yung pangangailangan ng ating bansa. Mas may magagawa po yon. Kisa magsalita po tayo ng kung ano-ano o kaya man po makipag-away tayo dahil nga po magkaiba tayo ng mga political views, wala po magagawa yan mga kapatid. Mas maganda, manalangin po tayo, idulog po natin sa Panginoon yung bansa na ito, yung mga leader po natin, at yun po mga kapatid, sigurado may mangyayari. So wag po tayong mawala ng pag-asa sa bansa natin. Habang may mga tao na lumalapit sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo, nagsisisi sa mga kasalanan nila, may pag-asa po yung ating bansa. At nakikita po natin, nangyayari po yan sa ating bansa ngayon. Marami pa rin mga tao, sinusunod po yung ating Panginoon, naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. At yan po yung maging pag-asa natin, yan po yung tignan natin. Kisa po yung mga nakikita natin na nangyayari sa bansa natin. Kung titignan po talaga natin yung nangyayari ngayon sa bansa natin, punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng krimen, punong-puno po ng kaguluhan, punong-puno ng kahirapan, talagang maiisip po natin wala ng pag-asa. Pero kung titingin po tayo sa ating Diyos na makapangyarihan, kung tayo po ay mananampalataya sa ating Diyos na may magagawa at may kontrol ng lahat, sigurado mga kapatid, may pagbabago. Merong kaayusan at higit sa lahat, pag-asa para sa ating lahat. So ito po yung lagi nating tatandaan mga kapatid, hindi magsisimula sa Malacanang, sa Senado o sa Kongreso yung pagbabago o yung pag-asa sa bansa natin. Ang pagbabago po o yung revival, magsisimula po yan sa ating mga tahanan mismo, sa ating mga eskwelahan, sa mga simbahan po natin, sa mga kabataan, sa pamilya, at higit sa lahat sa mga tao na handang sumunod sa ating Diyos. So doon po tayo tumingin, wag po sa mga political leaders po natin. Mag-focus po tayo sa mga tao o kaya man po sa mga bagay na pwedeng magbigay ng kapayapaan o kaya man po kaayusan sa ating bansa. Ito po yung sasabihin ko sa inyo mga kapatid patungkol sa bansa natin. Naniniwala ako mahal ng Diyos ang Pilipinas. Nakatingin pa rin po yung Diyos sa bansa natin. At may pakailan po yung Diyos sa bansa natin. Gumagalaw pa rin po yung Diyos sa kabila na nangyayari sa bansa natin. Pero syempre mga kapatid, kung patuloy na magiging ganito yung bansa natin, patuloy tayong mag-aaway-away, patuloy na magkakaroon ng kaguluhan, mananatili pa rin yung mga tao sa kasalanan, sa karumihan, mga kapatid, mahihirapan po talaga na pagpalain ng Diyos yung bansa na ito. At mahihirapan po talaga na magkaroon ng pagbabago. So muli mga kapatid, may pag-asa pa ba yung Pilipinas? Uulitin ko po, may pag-asa pa yung Pilipinas. Hindi dahil malakas yung ekonomiya natin, hindi dahil magaling yung mga leaders po natin, hindi dahil makabago o moderno na yung panahon po natin ngayon. Magkakaroon po ng pagbabago ang bansang Pilipinas kung yung mga tao handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung yung mga Pilipino manunumbalik mismo sa ating Diyos. So mga kapatid, wag po tayong maging negatibo sa bansa natin. Wag po nating iwanan yung bansa natin. Wag po tayong mag-declare ng mga hindi magagandang salita sa bansa po natin. Mahalin po natin yung ating bansa. Wag po nating tuldukan yung istorya ng Pilipinas. Hanggat hindi pa po tapos yung Diyos sa ating bansa, wag po tayong titigil. Manalangin po tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At ibigay po natin yung ating mga puso sa ating Panginoong Sokristo lamang. Mga kapatid, binibigyan po tayo ng pag-asa ng Diyos ngayon na yung bansa natin pagdating ng panahon, aayusin niya po ito. Lalo na nga kapag dumating na po yung ating Panginoong Sokristo. Pag nagsimula na po yung 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Sokristo, doon natin mas makikita yung kaayusan at kapayapaan sa bansa po natin. Kaya mga kapatid, muli, may pag-asa pa po ang bansang Pilipinas.